Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman, dako tayo sa Title Tuesday Late Edition. Matapos ngang mag-champion ni World Number 1, sinalihan niya ulit para i-wipe out ang lahat ng championship. Kuhanin ang another $1,000. Last round ito, ang kalaban niya ay ang sumisikat na online master mamaw talaga, Jose Martinez. Pagdating po sa online, grabe ito, kahit si Nakamura nadadali nito eh. Pero iba usapan pag si Magnus palagi ang kalaban. Okay, championship ito, last round, late edition, pag-aralan natin. Ang ginawa ni Martinez, nag-E4, nag-G6 si Magnus, itinira ang paborito niyang pa-perch defense, C3, kakaibang setup dito ni Martinez, Bishop G7, Knight F3, Castle, at nag-Knight C6. Ayan, parang King's India na rin, pero medyo kakaiba ang Knight C6. Usually, di ba, pinapakawalan muna yung sipon para mayroong pangbasag sa sentro na solid, pero dito, nag-Knight C6 kagad. H3, para wala nang pagkakataon yung bishop na maka-bishop G4, E5, nag-rook E1. Okay, develop, maintain the center, nag-rook E8, sinarado na ni Martinez, Knight B8. Yan ang mga diskarte ni Magnus. Hindi sa E7 kasi kung babalik sa E7, walang ka-future ang Knight. Masikip po ang control at galawan. Samantalang ang Knight B8 balik, imamaneuver to D7, then later on ay ilalagay sa mas mainam na square to C5. At nag-C4, A5. Ito pong A5 ay paghahanda sa kalalagyan ng Knight. Knight A6 or Knight D7 to C5, walang B4 na makapagpapaalis sa Knight. Nag-Knight C3 develop, Knight A6, Bishop E3, Knight D7. At yan ang novelty sa bakbakang ito dahil ang old line ay B6. Okay, tingnan natin ang new idea dito ni Magnus. Knight D7 at nag-A3, Knight AC5, Bishop C2, good move. Ayan, kasi hindi po basta-basta ipinagpapalit ang bishop hanggat maaari sa ganitong early stage. Nag-Knight B6, inatake ang pawn C4, at nag-B4, ayun, sinalubong po ng atake. Inatake na yung Knight pero binigyan ng bad move ang tira ni Martinez. Dapat daw ay Knight D2 lamang para simpleng suportahan ang pawn C4. Pero tingnan natin. B4, A takes B4, A takes B4, Rook takes A1, Queen takes A1, at nag-Knight A6. Inatake ang pawn sa B4. Oo nga, no? Dahil dyan, yung dalawang knights naka-threat sa B4 and C4. Nag-bishop takes knight. Grabe. Tingnan natin. Binagpalit na yung bishop, Capture, at nag-queen A3 para depensahan ang B4. Nag-F5. Ayan. Siyempre, pagka ganyan ng pawn structure ng King's Indian setup, barado ang bishop. Ine-F5 talaga para kahit papaano ay magkaroon ng pagkakataon na mabuksan yan later on. Knight B5, Bishop H6, ayun. Napansin dito ni Magnus parang wala talaga. Matagal ang trabaho ng bishop. So, idinungaw ang bishop dyan kahit papaano. May trabaho. Queen B3, Rook F8, yun. Unti-unting penetration na sa queen side. Queen C3, nag-aabang lang dito si Martinez. Queen F6, Queen B3, bahala ka dyan. Parang ganon, bahala ka. Bishop D7, Knight C3 balik, Bishop F4. Ayun. Yun nga lang, pag hindi ka gumalaw kay Magnus, lilingkising kang parang sawa niyan. Bishop F4, mukhang may paparating na G5, G4, yung mga ganong ataking gapang. Bishop D3, Queen E7. Umiwas lang ang reyna sa hindi maipaliwanag na dahilan at nilagyan ng bad move ng computer engine. Ayan, bakit kailangang umatras daw? Ang tira daw ay Rook C8. Mahirap na rin unawain, mga kamatsas. Mahirap na rin kasi nandito na yung bakbakan sa king side, biglang babaling ang computer sa queen side. Medyo mahirap maunawa ng computer yan, ng human side yan.
O balik tayo sa Queen E7 na ginawa ni Magnus at nag-Rook A1. Ayun. Okay, X time na. Dapat naman daw ang tira dito, capturein na ang pawn, G takes F5, and mag C5. Yun pala ang mga basag nito. Pag kinapture, kakapturein yung knight, takes, then B takes C5. Ayan. Pag kinapture, check, may harang pa naman, mag-G3 muna, Bishop H6, D6 check, Queen E6. Okay. Takes, and Rook takes E5. Ayun. Oo nga. Slightly better pa rin ang puti at maganda yung pass pawn, weak ang C5. Okay. Pero balik tayo, hindi nakita ni Martinez yon. Rook A1 ang ginawa niya. Nag-Rook to B8. Aba. Rook B8. Rook E1 ulit. Queen F8. Knight E2. Ayan. Para ma-neutralize yung bishop, nanguna na si Magnus. Ayaw mo talaga ng bangasan, ha? Parang ganon. Bishop takes and umatras. Knight G3 at nag-Rook C8. Ayan. Matsyag-matsyag lang si Magnus sa mga pwedeng i-target. Bishop D3. Agad-agad namang sumusuporta si Martinez. Knight B8. Grabe, no? Ito kasi yung tipong blitz na parang ang daming maneuvers na gagawin, mga kunat-kunachi, paikot-ikot. Bad move ang binigay sa Knight B8 na yan. Dapat daw ang tira B5 na. Ayan. Kaya ko po pinapakita ito para magets natin, makuha natin yung mga accuracy, yung mga accurate moves. Kaya ako binabali muna dyan eh. Tapos pag kinapture yan, Knight C7. Yan pala mga diskarte. Babawiin na. Pagpalagay natin, B6, ayaw ipabawi. Magda Knight A8, hahabulin. At bawing-bawi na yan. Wala nang chance to protect the B-pawn. Okay, yun pala ang mga diskarte dyan. Diba? Pero ang ginawa, Knight B8. Bishop B1. Yun lang. Hindi rin po natumbukan ang accurate move na C5. Pambasag na pala yun. B takes C5, B takes C5, Rook takes C5, and Knight E4. May mga ganyan na pala, no? Kapag nag-Rook C7, may Queen B6 kasi. Babagsak din yung D6. Di ba po? Ang ganda ng accurate eh. Ang ganda ng accurate moves eh. Kaso, ang ginawa, Bishop B1, Bishop F4, balik ulit. Knight E4, Bishop F5. Yun, nakahataw na si Martinez ng C5. Time check tayo, 15 seconds na lang sa ganitong position. Si Martinez, 38 seconds pa si Magnus. B takes C5, B takes C5, kinapture ang Knight sa E4. Eksakto ang timpla ni Magnus. Rook takes C5 and the Queen takes B7. Okay. Slightly better lang ang puti. Queen C8, hamon Queen to Queen, Queen B6. Umiwas, tineret ang pawn sa D6. Bad move po. Dapat daw ang tira, Queen E7. Oo nga, no? Nakatret din naman ang pawn D6. Pero mas maangas itong Queen E7 kasi nasa loob eh. Pag nag Queen D7, Queen F6. Diba? Mas iba timpla nito. Parang may nakikita akong H4, H5 na mga ganung basag. Total, nandiyan na yung diagonal ng bishop, di ba? Okay, balik tayo. Pero ang ginawa, Queen B6, Queen C7, habol-habol si Magnus, exchange. Ayaw ni Martinez ng Queen B1. King G7, G3. Balik lang uli at nag-King G2, Knight to D7 at nag-Knight H4. Ayan, mainit na dito si Martinez. Meron siyang binabalak na mga hataw-hataw, sacrifice, capture, Queen takes dahil nandyan na ang Knight. Pero nag-Bishop G5 lang. Pag kinapture ito, pipingas muna sa Knight H4. Yun ang diskarte. Okay, bumalik. Knight F3, Bishop C1. Pambihira yung tira ni Magnus Bishop C1. Grabe kakaiba, no? Kung ako, baka babalik lang ako sa H6 eh. Knight H4, binalikan ang G6 at nainis si Magnus, bahala ka dyan, kanina ka pa. Knight F8, ayan, makunat na yan, hindi na kayang puwersahin pa yan. Nag-Rook E2, Bishop G5 ulit, threat naman sa Knight, at nag-Knight F3, Rook C1, ayun, naiba na. Queen B2 at nag-Bishop F6, Rook C2. Okay, napuwersa na si Magnus na makipag-exchange.
Aba, nilubos-lubos. Nako. Okay, tingnan nyo po evaluation bar mga kamadyas ha. Equal. Opposite colored bishop pa. Pero dahil ito po ay leader ng Pilit Boys team, ayaw ng tabla ni Magnus. Talo kung talo. Panalo kung panalo. Knight D7, play on. Knight D2, Bishop D8, talagang pamwersahan. No? Knight E4, Bishop C7, depensa muna. King F3, Knight B6, tineret ang pawn. Bishop B3, depensa. And the Knight C8. Ayan na. Yan na yung bangis ng world number 1. Tingnan natin kung hanggang saan maaabot yung mga pilit-pilit ni Magnus. Hanggang dulo pilit, nakahanga-hangang kumpiyansa or confidence. So, nag-Knight F5, Bishop C4, King F8. Ayan, no? Tuloy pa rin ng laban. No? H4, King E7, King G2, Bishop B6, Bishop D3, H6. Kasi tingin ko nagkakahamunan na ng, ng draw to eh. Merong kiniklik para offeran ng draw eh, pag online. Baka ayaw ni Magnus eh. Samantalang dito kay Martinez, baka kung draw okay lang kasi talaga namang drawish eh. Kaso si Magnus wala. Tuloy. Tuloy. Oh, King G7 at nag-Knight D2. Knight D4, Knight E4, Bishop C7, Knight C3. Grabing paikot-ikot. Knight B3, Knight B5, Bishop B8, and Bishop C4. Bihira na tayo makakita ng ganitong bakbakan mga kamatyas, no? Talagang natatanging sa laban ni Magnus makakakita ka kahit drawish laban. E4, ayun na, nag-E4 na. Then F3, oh, talagang tanggap ni Martinez. Exchange, tabla, wala na siyang pake. Knight D7, may double, and nag-Bishop B5. Ang pag-asa dito ni Magnus, nakikita niya yung oras ni Martinez, napipilanti ka ng matay, maikli na lang oras ito, magkukulaps to. Yun ang nasa isip niya eh. Knight E5 check, King F4, Bishop A7, Knight E4, tiniret ang pawn sa D6. And nga pala mga kamatyas, pasensya na, maisingit ko lang. Nitong naglaban sila ni Magnus, perfect ang points ni Martinez. 10 out of 10 mga kamatyas. Kaya siguro gigil si Magnus eh. Gigil siya na perfect ka, ako lang ang dudungi sa'yo, parang ganun. Knight F7, dinipensahan. Kaya siguro ayaw itabla eh. Nag-Bishop E8. Okay, tiniret ang Knight. Yun lang, medyo nakompormiso rito, nakompormiso. O kasi, threat yung Knight ni Magnus, babagsak yung D6. Pag nag-Bishop B8, kakapturin pa rin yan. Lalabas Knight versus Bishop, bad Bishop pa. Nako, tagilid. Tumagilid si Magnus. Knight D8 ang ginawa. Pag kinapture, may pin. Hindi pa rin pala pwede basta-basta. Nag-King F3 and Bishop B8. Sakto pa rin, depensa. Bishop D7, Knight F7. May double. Bishop E6, Knight E5 check, King E2, grabing bakbaka, napakaganda. Bishop C7, King E3, King F8, King E2, King E7, King E3, Bishop B6 check, King E2, and Knight C4. Grabe talaga si Magnus. Kung Super GM po pinipilit, lalo pa kaya kung kagaya ko lang na player, siguro hanggang dulong pipilit ito. Na-imagine ko na. King E2, Bishop E5, G4, Bishop F4, H5. Kaso matatag itong si Martinez. So matatag, no? Matatag. Hindi basta-basta mapilit. Knight F2, King F6, Knight D3, nag-Bishop E3, Bishop F5, Bishop D4. Grabe namang mga pilit-pilits itos. Bishop E3, Knight E3. Ayun, tiniret ang pawn. Bishop F3 and King E7. Knight B4, Bishop C5, Knight D3, Bishop B6, Knight B4, King D7, Knight C6, Bishop C5. Grabe, magwa 100 moves na tayo mga kamatyas. Knight A5, King C7, Knight C6, Knight C4, King D3, Knight B2 check. Ayun. Last minute, si Magnus ang medyo umalangan. Nag-Knight B2 check. Ang laki ng tinangkad ng evaluation bar. Dapat daw po accurate move ay Knight E3 na lamang.
Kasi yung knight sa E3, kahit na yung king mapunta pa sa E4, fortress hindi makakapasok dahil napakalakas ng control na humaharang dyan sa white king Balik tayo. Pero dahil knight B2 check ang ginawa, nabigyan ng pagkakataong maka-king E4. Ang napakalaking delikado nito ay yung papasok na king F5, susugod sa G6, wawalisin ang king side pawns. Knight C4, king F5, ito na nga tayo. Knight D2, bishop E2, knight B3, king G6, umalangan. Ngayon pa humabol lang pang exchange. Wala na, napingas. Naku, ibang usapan ito. Boss! Kakapilit ng kakapilit. Boss, ang pawns. King E7, king F5, king F7, G5. Todas. King G7, H6 check. King H7, King G4. Ayan, going to Bishop D3, then progress the pawn. At dito po, wala na. Isinuko ni Magnus. Perfect points lumalabas si Jose Martinez. Sabi ko po sa inyo, pagdating po sa online talaga, grabe ka mamaw tong Jose Martinez na to. Sumisikat talaga yan. Kahit si Nakamura, nadadali niyan. Maraming naghihinala na ito daw po ay nag-cheat. Pero anong patunay? Diba? Walang patunay. Kaya nga tuloy-tuloy pa rin siya sa chess.com Hindi mapatunayan kung nag-cheat ba talaga o kung nagkakadayaan ba. Wala. Talagang magaling. Tapos sinubukan ito ni Kramnik na over the board match. Tinalo pa rin ni Martinez si Kramnik nitong nakaraan. Matindi tong Jose Martinez na ito. Talagang perfect siya dito. 11 out of 11 sa late edition. Ito po ang pasilip ko sa inyo sandali, no? Yung kanilang standing dito sa late edition. Lupits Yan champion si Jose Martinez. Second si Nakamura. Si Nakamura tinalo niya rin, mga kamatsas. Nakamura na yan malupites talaga tong Jose Martinez. Mamarkahan natin yan. Ano po sa palagay nyo, mga kamatsas? Ito ba'y may hiwaga? Merong bang tama ba ang hinala ng iba na sa isang banda nang dadaya ito sa online? O talagang likas na talentado lang talaga? Comment po, lapag nyo lang sa comment section below, mga kamatsas. Malaya po kayong maglabas ng inyong mga komento, pero wag lang tayong mag-aaway, ha? Share of thoughts lang tayo. Maraming salamat, mga kamatsas. Muli po, sa darating na September 23, God willing, ay magpapasimula po tayo ng online training. Nagbukas ako ng training para sa beginners, intermediate, and advanced level. Ayan, sa mga gusto pong mag-join, gustong mag-improve ang paglalaro, gustong magka-rating, ayan. Click nyo na ang link sa Kamatsas Facebook page natin. Posted po doon. At ganun din sa ating YouTube community tab. Okay po? So, looking forward to see you there in our online training. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.